Nabigla sa price cap sa bigas ang mismong economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw kasi sila nakonsulta o kinonsulta bago ito pinatupad. Pero hindi nagtagal, nagpayag din sila ng suporta sa ipinatupad na price cap. Sa kabila niyan, iginiit na nagbitiw na opisyal ng Finance Department na hindi price cap ang solusyon sa mahal na bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Nagpahayag ng suporta ang Department of Budget and Management at buong economic team sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magpataw ng price cap sa bigas. Yan ay matapos aminin ni Finance Secretary Benjamin Diokno noong Biyernes na nagulat sila ni Socio-Economic and Planning Secretary Arsenio Balisacan nang ilabas noong September 1 ang Executive Order No. 39 na nagtatakda ng 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Ang kontrobersyal na executive order na yan ang siyang naging dahilan kaya nalagasan ng isang eksperto ang Department of Finance. Nag-resign si Shelo Magno bilang Finance Undersecretary. Pag-amin niya sa News 5, mismong si Diokno ang nagsabi sa kanyang pinasisibak raw siya ng Malacanang. There was an instruction for me to be removed, so I resigned. So when was this done? Hindi na binanggit kung sino sa palasyo ang nag-utos na tanggalin si Magno. Ayon kay Magno, ang Facebook post na ito na nagpapakita ng pagtutol niya sa price cap sa bigas ang dahilan kaya siya nag-resign. Sinagundahan din ni Magno ang sinabi ni Diokno na hindi kinonsulta ang economic team kaugnay sa price cap. Naniniwala rin siyang hindi ito ang solusyon sa mahal na bigas. Ang dapat daw gawin, tuldukan ang hoarding o mga nang-iipit sa supply ng bigas. We have a sufficient supply of rice until the end of the year. So, ang question talaga is, so why do we have the price cap? Even with the price cap, hoarding will actually worsen. Si dating Agriculture Undersecretary Fermin Adriano naman, ipinunto ang kahalagahan na alam ng economic managers ang mga ganitong price cap bago tuluyang ipatupad. It should not have happened. It should not be the case because you have your economic managers to give you a lot of wisdom about the principles of economics. Sa huli, naglatag ng mga rekomendasyon ng DOF at NEDA para mapababa ang presyo at mapanatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa. Una, dapat umanong pansamantalang gawing 0 hanggang 10% ang taripa sa imported na bigas. Pangalawa, hikayatin ng private sector na mag-angkat ng bigas sa tamang panahon. Pangatlo, ipatupad ang Super Green Lane o ang paggamit ng electronic data interchange sa pag-i-import. Pang-apat, pansamantalang i-exempt sa toll ang mga truck na may kargang produktong pang-agrikultura para mapabilis ang biyahe. At panghuli, ituloy ang pinamimigay na ayuda sa mga maliliit na rice retailer na tinamaan ng price cap. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.